Magandang hapon, no? Ito, dahil wala tayong ginagawa at medyo mainit at medyo gumanda pakiramdam ko. So, dahil hindi tayo makalabas, so itong manok yung pag-idiskitahan natin. So, paano nga ba tanggalin yung tibak ng manok? Ito, yan yung tibak ng manok. So, yan. So, paano nga ba ito tanggalin? So, ang gagamitin na natin dyan ay itong shoes glue o itong yung glue, yung white glue, pwede rin yan. Pero uunahin muna natin itong shoes glue. So, bali lilinisan mo muna lahat yan, lahat dito. Tapos binabrush yan. Binabrush ko na yan. Ayan, nilinisan ko ng brush, tubig. Tapos papatayuin. Pagkatapos niyan, para hindi masyado gumalaw ang manok, isasabit niyo siya. Lalagyan niyo siya ng damit ganito. Lalagyan niyo siya ng damit na ganyan. Tapos hindi masyado, kasi pag malaki siya, ang malaking manok, huwag yung nakaangat siya kasi papalagyan, yung nakakatukod pa siya. Ayan, nakakatukod siya, nakakatukod ng konti. Ayan, pero hindi naman sagad yung paa niya dun, kundi para nakatiking lang, no? Ayan, so kahit galawin mo yan siya dyan, hindi yan siya papalag. Yung isa galawin mo, ayan, hindi siya papalag. So dalawang tibak yung gagalawin natin. So kailangan tuyong-tuyo ito bago natin ilagay ito. Maganda tayo ng tela para dun sa paa niya, yung kakasya dun sa mga daliri niya, kasi ito yung ilalagay natin dun sa paa. Sa mga nagpa-farm ng manok o yung mga breeder, alam nila ito. So sa mga yung magpa-farm lang na nagbubuhay ng manok, ay ito yung paraan para maiwasan yung tibak ng mga manok, kasi nakakapayat yan sa kanila, hindi sila tumataba. So, sa ngayon medyo masama pa yung pakiramdam natin at hindi pa tayo nakakalabas talaga pa, no? Pinagbabawalan pa. So pupunasan natin yung paa, no? At tanggalin natin yung basa. Ang ganitong sakit ng manok ay parang nabubuhay siya sa hangin, no? So kailangan tanggalin natin yung pwedeng pumasok na hangin sa kanya, kasi para matanggal itong mata. Pag natanggal itong mata ay actually dapat matunaw lang siya, no? Hindi siya dapat tinatanggal, matutunaw lang siya. So pag tinanggal mo yung sapin, saka siya mawawala. So mga 5 days, 4 to 5 days ang mawawala na ito, ano? Makikita mo na mawawala na. So kapag di nawala ng unang subok mo, so pangalawang subok mawawala na ito. Sa mga malalaking manok nangyayari talaga ito. Dalawa talaga yan, oh. Ayan. So ito ay option lamang ng ng mga farmer na nag-aalaga ng manok ng mga malalaki. So ayan na. So ayun, no, naganda lang tayo ng ididikit dito. So kahit yung ganitong pandikit, yung pandikit ng karton, pwede yan. So pero ang ginagamit talaga dito ay yung
electrical tape, pero dahil wala tayo, dito makakalabas, ay ito na lang gagamitin natin. So ito muna ang gagamitin natin para kumbaga ma-prevent natin yung pagpasok ng hangin dito sa loob, no? Prevent natin yung pagpasok ng hangin sa loob. So kakalat lang natin yan, no? Kalat lang natin dito. Yan mo lang gagamitin. So papatuyuin lang yan dito. Ano yun natin, no? Kasi kailangan yan na walang hangin na makakapasok. Ayan. I-massage lang natin dito sa mga daliri niya. So isa na naman. Ayan. Kaysa yung nagamit kayo ng rugby ay masyado yung madikit, no? So pag tinanggal nyo siya ay matatanggal ito. So iwasan natin siya magkasugat dyan, kasi pag nagkasugat siya ay lagi lang bumabalik yung sakit na tibak. So kailangan matunaw siya dyan, mawala siya. Actually yung mga sabongero tinatanggal talaga na yan kasi para wala talaga matira. So rugby yung ginagamit nila. Actually mas magagaling mga yun. Ito sa akin ay ano lang ito, kung wala ka na magamit, no? Last option. Siguro tayo magagamit na iba. So ayan lang muna natin siya matuyo para malagay natin yung glue, shoe glue, no, sa paa niya. Kasi pag natuyo yan, mas lalong didikit ito. So ito na, no, medyo tuyo na siya, saka natin gagabitin ito. So ito yung magpapa ano ng paa niya. Kumbaga ito yung papatigas dun sa tibak, no? So hayaan mo lang muna ganyan, no? Ayan. Tapos saka mo yan siya lalagyan ng bandage. Kung may bandage kayo, yun ang gamitin nyo. So kung wala naman, ay ito na lang yung tela na lang, no? Tela lang naman. So ang paglagay nito, mga kakuha ko dyan, so huwag nyo lang siyang sikipan. Sikipan, tapos iikot nyo lang ng ganyan, para nagbabandage ka lang din ng yung sa baksidor ba, no? Sa kanya iikot papunta rito, ikot siya. Ayan. So, okay na siya. So para tumibay siya, lalagyan ulit ng glue para yung pag-apak niya ay matigas. Kasi dapat yan, rugby lang yan sa loob, no? Pero ito para hindi talaga papasok yung hangin sa loob. So ayan na siya, no? So titigas lang yan. So habang hindi pa matigas, nakasabit pa rin yung manok. So dahil wala tayong pang yung sinasabi ko nga na electrical tape, ito lang muna ilalagay nyo. Pwede naman ito. Kasi dito lang naman siya
itatali. Ayan. So, ididikit. So, pwede nyo yan kunting sikipan. Huwag lang yung masyado masikip kasi yung dugo ng manok ay hindi makakadaloy. So, ayan na. So, pwede mo na lalagyan ito kasi dito mo naman siya ay ilalagay. So, hayaan lang muna natin yan. Yan. So, hayaan lang muna yung isa naman. So, ganun din. So, matigas na rin siya. So, ayan o. Kung titingnan nyo, umapit na yung white glue dun sa may ano ng tibak. No? So, wala nang hangin na makakapasok dyan. So, madikit yan. Madikit. So, habang tumatagal, dumidikit yan. Kasi pagka yung ano yan, yung rugby, madikit na madikit yan, tapos pag tinanggal mo, yan masasama, no? Tapos kung binigla mo, magdudugo yan. Tapos yung sakit ng tibak nandun pa din, natanggal lang yung dito. Pero kung yan mawala siya, matunaw, mas maganda kasi babalik lang din siya. Pero sa mga subongero, tinatanggal talaga rin. So, halagyan lang natin ito ng fuse glue ulit. Yan. Ito, lagyan na rin natin. Yan. Ubusin na natin. So, yan na. Ganoon din, bandage pa rin natin. Ang pagtali, parang yan sa baksidor lang. No? Unahin dito, ganyan. Tapos, papasok dito. Masyado masikip. No? Masyado mahigpit yung pagkaka-bandage. Kasi para makagalaw din yung paa ng manok. So, didikit na yan dyan. No? Ayan. Ayan. So, medyo kabado yung manok ko yung ginagawa ko sa kanya. Yan, no? So, okay. So, ayan na, no? Ilalagay lang natin tong tape. Yan. So, ayun na. So, hindi lang muna natin siya gagalawin. Pwede rin natin siya lagyan dito para hindi na siya maggalaw. Tapos, para hindi rin ito matanggal. So, pagkatapos ng 4 o 5 araw, titingnan ulit hanggang sa mawala na yung tibak. So, yun ang paggamot sa tibak. Kung wala ka ng option na gagamitin. So lahat ng pwedeng gamitin, shoe glue, rugby, o yung glue, ito, white glue, pwede yan. As long na mawala yung hangin na papasok dito sa kanya. So lalagyan lang natin ito ng, pwede nilagyan ito ng shoes kasi may shoes naman yung manok eh. No? So para hindi siya makapak ng mga tae. So habang hindi pa tuyo, ay hindi mo na siya papakulan. Hanggang dito pa lang siya. So yun ang mag-share ko ngayong araw. Kahit may sakit ako, ay meron akong naituro sa inyo. Pwedeng may apply nyo sa inyong pang-araw-araw na pagbuhay ng manok. Ayos.